Yo mga idol, ngayon nga ay pag-uusapan natin ang siyam na tailed beast at ang kanilang mga Jinchuriki. So bago ko umpisahan i-like at subscribe mo na yan idol. So game. Bali, umpisahan natin ang topic natin dito sa Jubi o mas kilala bilang Ten-Tails. Ang unang Jinchuriki nga nito ay si Hagoromo Otsutsuki. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, siya lang naman ang nagtatag ng ninjutsu, taijutsu at genjutsu. So sa kanya galing yun. Gamit ang creation of all things ay dinivide nga nitong si Hagomoro ang Ten-Tails. Didivide niya ito sa siyam na tailed beast. Kaya sa mga di nakakaalam, kaya kinokolekta ng Akatsuki yung mga Jinchuriki para ma-revive nga tong Ten-Tails. Dahil pag nasamon nga nila yung Ten-Tails sobrang lakas nito. At makakapaglikha ito ng war. So dahil nga sa pagdi-divide na ginawa ni Hagomoro, kaya nagkaroon ng 9-tailed beast. At mga idol, di ko na rin pala babanggitin dito yung mga unang naging Jinchuriki netong mga to. Ang babanggitin ko lang dito ay yung mga huling naging Jinchuriki nila. Ang Jinchuriki ay sila yung mga merong nakasil na halimaw sa loob ng kanilang katawan. Ang mga tailed beast ay maraming chakrang tinatago sa kanilang katawan. Kaya siguro tinawag silang chakra monster. At kaya nilang i-transfer yung chakra nila sa isang individual. So, ang una nga sa listahan natin ay ang Shukaku, the One Tail. Si Gaara nga ang ginawang Jinchuriki ng Shukaku na naging sanhi upang katakutan siya ng mga tao sa bayan ng Suna. Nakilala natin si Gaara na galit sa mundo, na nabubuhay lamang para sa kanyang sarili, at kilala natin bilang mamamatay tao. Pero nagbago ang ugali niya dahil kay Naruto. Ang kapangyarihan nitong Shukaku ay kaya nitong manipulahin ang buhangin kagaya ng ginagawa ni Gaara, at kaya rin nitong magbuo ng hangin sa kanyang bibig at gamiting atake sa kalaban. At itong Shukaku ay galit nga ito mga idol kay Kurama, dahil dun sa sinabi ni Kurama na yung lakas daw ng tailed beast ay nakabase sa dami ng buntot. Ang ugali nitong Shukaku ay may pagkaisip bata at mabilis mainis, at parang lasing nga to kung magsalita. So ang susunod sa listahan ay ang Matatabi the Two Tails. Itong Matatabi mga idol, ang Jinchuriki naman nito ay si Yugotoni. Sinil sa kanya ang Matatabi noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. So dahil sa pagsasanay ay nagawa niyang kontrolin na mag-transform bilang Two Tails. Ang kapangyarihan nito ay kaya nitong magbuga ng tailed beast ball. At kahit sobrang laki nito ay mabaris nga rin itong kumilos, at kaya rin nitong mag-produce ng malaking fireball na kayang makawasak ng building. Kaya rin nitong pumunit ng katawan gamit yung kanyang kuko. Ang ugali niya ay kumpara sa ibang tailed beast, ito ay magalang at may respeto sa mga nakakasalamuha nito. Isobu the Three Tails. Ang Jinchuriki naman nito ay si Yagura. Sinil nga sa kanya ito noong bata pa lang siya, at nagawa niya rin itong kontrolin kalaunan. Kaya nitong lumangoy ng mabilis kahit ganito siya kalaki. Nakakagawa nga rin ito ng shockwaves, tapos ginagamit niyang matitigas niyang shells at buntot upang salagin yung mga atake ng kalaban. Gumugulong din ito gamit yung matigas niyang shells. Nakakapag-create din ito ng tailed beast ball gaya ng nagagawa ng ibang tailed beast, at kaya nakasara yung kanang mata niya dahil sa mga injury na itong natamo sa mga labanan. At kung gaano katigas ang mga shell nito ay ganoon naman kalambot ang mata nito. So in short, kahinaan niya itong right eye niya, kaya laging nakasara. Itong Isobu naman ay medyo mahiyain nga ito. Son Goku the Four Tails. Ang Jinchuriki nito ay si Roshi. Naging Jinchuriki nga siya nito bago pa lang maganap ang 4th Shinobi World War. Noong bata pa lang siya. Ang pangalang Son Goku nga ay kinuha sa Chinese story na San Wukong, na ang ibig sabihin sa Japanese ay Son Goku, na kilala bilang Divine Monkey King. Nakakapag-create nga din ito ng tailed beast ball.
at may kakayahang gumamit ng taijutsu. At isa pa sa mga ginagamit siya sa laban ay ang malakas niyang sipa. At alam nyo ba mga idol, kaya nitong buhatin yung 8 beast na si Gyuki nang walang kahirap-hirap. So physical strength ang kakayahan nito. At kaya din nito gumamit ng fire and earth release. So pag pinagsama mo kaya niya gumamit ng lava release. At kaya din neto gumawa ng volcano, although hindi ito pinakita sa storyline ng Naruto. Ang ugali naman netong Son Goku ay mataas ang pride neto, o mataas ang tingin sa sarili, parang ganun. Sunod naman ay ang Koku, the Five Tails. Ang Jinchuriki nito ay si Han. Sa lahat ng mga tail beasts ay ito lang yung nakabreak o pumalag sa control sa kanya ni Toby, at sinubukan pang atakihin ito. Ang kaya nitong gawin ay pinagsasama niya yung water at fire para makagawa ng boil release. So kumukulong tubig nga yung binubuga nito. Ang ugali naman niya tahimik lang siya at hindi masyado nagsasalita. At kaya rin nitong mag-create ng tailed beast ball gaya ng nagagawa ng iba. Ang Saiken, the Six Tails. Ang Jinchuriki nito ay si Utakata. Ang Saiken ay physical strength nga din ang kakayahan nito. Madalas niyang gamitin sa laban ay ang kanyang sungay. May kakayahan nga rin ito mag-create ng water release na sobrang lagkit, at ginagamit niya ito para mahuli ang kanyang target. At gumagamit rin ito ng soap bubble ninjutsu. At mabait itong si Saiken kumpara sa ibang tail beast. Nanghingi nga minsan dito si Utakata ng tulong dahil may ililigtas ito, at agad pumayag itong si Saiken ng walang pag-aalinlangan. So ang sunod sa listahan natin ay ang Chome, the Seven Tails. Ang Jinchuriki nito ay si Pu. Gamit ang kanyang pakpak ay naglalabas nga ito ng pampabulag na powder, at kung umatake ito ay galawang insekto sa pamamagitan ng pagkagat, at parang tinotoro niya yung sungay niya sa kalaban. At nakakagawa rin ito ng cocoon na pwede mo gamitin pang depensa. Matibay ito mga idol. Hindi ito kayang butasin ng isang chakra build. Bali mabubutas mo lang ito pag gumamit ka ng Byakugan at mahanap mo yung weak spot nito. Ang ugali nito ay masayahin at laging naniniwala sa swerte. Mahilig niya banggitin ang word na lucky pag nakikipag-usap siya. Ang sunod naman ay ang Gyuki, the Eight Tails. Maraming naging Jinchuriki itong Gyuki, pero si Killer Bee lang ang naging Jinchuriki na nakapag-control sa Gyuki. Ang alam ko, nanghingi din ng tulong dito si Naruto kay Gyuki at Killer Bee kung paano niya nga makokontrol si Kurama, pero di pumayag tong si Gyuki dahil galit din ito kay Kurama, dahil nga dun sa sinabi niyang nakabase sa bilang ng buntot ang lakas nila. Ang Gyuki ang pangalawa sa pinakamalakas sa siyam na tail beast. Mabilis at maliksi nga din ito, at sa ibang klase nga yung itsura ng tail beast ball neto. Parang iniipon niya ito sa bibig niya, tapos parang laser beam na malaki pag binuga niya. Ang ugali nito ay seryoso at matalino sa pakikipaglaban. In fact, tinuturuan niya nga si Killer Bee tuwing nakikipaglaban. So, ang huli sa ating listahan ay si Kurama, the Nine Tails. So, ang Jinchuriki nga nito ay kilala nyo na. Yun nga ay si Naruto. Sinil nga sa kanya ito ng kanyang tatay na si Minato. Si Kurama ang pinakamalakas sa siyam na tailed beast. In fact, nagawa niyang ang talunin ng sabay ang 5 tailed beast. Ganun siya kalakas mga idol. Si Kurama lang ang may kayang i-supercharge yung tailed beast ball, at nakakagawa din siya ng shockwaves. Nakakadetect din siya ng chakra kahit malayo siya, at nakakasense din siya ng negative emotions. Kaya nga din niya lumikha ng tsunami at pasakin ang bundok gamit ang kanyang buntot lamang, at muntik niya na nga rin durugin yung buong bayan ng Konoha. Ang ugali naman nito ni Kurama ay matalino din, at pinakita niya nga yung kanyang leadership sa pamamagitan ng pagbibigay ng idea sa mga kasama niya kung paano nila aatakihin ang Ten Tails. Pero kung ikukumpara mo yung lakas ng Ten Tails at
si Kurama sobrang layo ng agwat nito. So mas malakas yung 10 tails. So doon na nga nagtatapos at ayun nga yung mga tail beast at ang kanilang mga Jinchuriki. Anyways mga idol, kung may kulang or mali man akong nasabi ay i-comment mo na lang yan sa baba at pag-uusapan natin yan. At kung bago ka pa lang dito ay i-like at i-subscribe mo na to idol dahil yan nga ang motivation ko para gumawa pa ng video about sa Naruto. At malaking tulong na din yan para sa pag-unlad ng aking channel. So salamat mga idol. Okay.